Sige, maigsoon. Ato nasab nga ipadayon ang ato nga paghisgot pagtuon no, sa atong nabiyaan ining nangaging mga adlaw nga study din sa Doctrinas Gracia. Atong nasayran nga kining pagtulunan sa Doctrines of Grace, mingitag Doctrines of Grace kining tulip doctrine no. Nga kanang din ha that emphasizes man's total depravity. Munang T, letter T, total depravity of man. Pagka makasala sa tao. U stands for unconditional election. Ang Diyos, nagapamili katauhan. So wala pa matukod ang kalibutan. Nga walay kondisyon. Anong itawag siya? Unconditional election. Ikatulo, ang litra nga L stands for limited atonement. Pag yung limited atonement, wala mo pasabot nga ang maluwas, ako lang, maihaplas kamot. No, dili na mo higala ha. Limitado ang paglukat ni Kristo Jesus nga nagapasabot ka na nga katulang sa mga gihatag sa amahan ang himuon niyang kaluwasan. Katulang mga gihatag gipili sa amahan, kitugyan kang Kristo mo gipakamatyan sa tong Ginoo mo ng limitado. Pag may taog sa gitawag og quantity sa gidaghanon ay mo na limitado higala nga di may dili may hap ba na may daghan ba yung klase nga kanang oneness no, magtiayon usa ka magtiayon pila ka buok na just for example 1 centavo, pila ka centavo ang 1 centavo usa ra gyud 1 centavo. Panalitan 1 couple usa ka magtiayon pila ka buok na usa ra laki ra or bayra, dili pwede. 1 couple, nagapasabot ka na sa bana og asawa. Duha sila, pero gitawag og 1 couple, no? Napoy gitawag mo ison og kanang triangle. Pila ka angle ang triangle? 3. Di ba? So, payon diha og 1 great multitude. 1 great multitude. Sa inyo na pila na siya. Pa yung great multitude mo igsoon, mabagang duot sa katawhan. Or unsa nga klase nga panuna. Ang sa Bible mo igsoon, limitado lagi ang Diyos Biblia sa kaluwasan ni Christ. Pero talawar ko ning limitado. Sila mo hisgutan na may soon niya mataro sa Doctrine of Election, no? Next na to nga pag-study higala, pero umabot ng mga simana. Gahisgot tag limited atonement. Kamano, usa ning limitado nga paglukat ya? Revelation chapter 7 verse 9. Daghan ba yang di mo dawat ang doktrina ba? 7 verse 9 sa Revelation. After this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number. At ubangan daw dito sa Cordero, dito sa langit may tabo may son kini. Mato pa ni Apostol John, nakita daw niya ang usa ka mabagang duot sa katawhan, which no man could number. Walay tao, walay si bisan kinsa nga tao ang makahimo sa pag-ihap. Imagine that. Dili may ihap nga hutong sa katawhan. Mao ni ang gipakamatyan ni Kristo Jesus. Mao ni ang limitado. Limitado pero di may ihap. Mao di ribot sa bota na pastor. Di dayon nga limited atonement nga. Kaya ang mga tawhan na ang maluwas, pipila lang kabuk, ay dili oy. Hindi na mauhigala mo bitang dapat paminaw sa paminawan sa ang pikas side aron madunggan ang whole issue, no? Parang ni karon mingon nga kana ba yang doktrina nila ni Pastor Atop, no, kanang tulip na kuan ba na mali ba yan? Asa may mali diha? Mali na ang Ginoo na mili katawhan nga tos kaluwasan nga nagtipol og magay na mga bersikulo magpamatuod yan na mahimo inoong mali. So mao ang limited atonement. Ang irresistible grace, pastor, unsa na siya? Grasya nga dili masupak, grasya nga dili mabalibaran,
pag yung irresistible grace, mga igsoon, no? Basta ang Ginoo muluwas gani, huwag makabalibad na. Wala yun higala. Then, letter P, no, sa tulip, preservation and perseverance, excuse me, preservation and perseverance of the elect. Sige, iso na ito ipalayo ni again, no? Kaya ito nga paghisgot din sa pangutana bang, is it true that unconditional election is a new doctrine? Tinuod ba ni? Tinuod ba ni nga ang pagpamili sa Diyos na wala condition, bago na lang doktrina ha? Asa ka bago higala? Bago ba nang dito pas eternidad na mili ng Ginoo? Bago na hinunga doktrina? Asa ito mabasa atong last nga giisgutan higala nga ang Dios sawa pa matukod ng kalibutan namili og katawhan aron iyang balaanon, iyang luwason. Efeso 1:4 ug 5. Sige, hinuktukin ninyo na kamong mga supakiroan ng doktrina sa grasya. May pili-pili ang Dios. Bisag mabasa sa Biblia nga namili, yung pagyugway pili-pili, di ba? Katumanan ko na sa Bible ba nga sa katapusang panahon doon ay mamiya sa pagtuo. Ephesians 1:4 at basahon sa kadaligal ha o niya mo kutlo tag another verse. Ephesians chapter 1 and then verse 4, this is what Paul said, according as he had chosen us in him before the foundation of the world. So wala pa daw matukod ang kalibutan. Aron daw sa anong namili siya, aron nga kita apil si Apostol Paul ha, aron kita mabalaan o dili mahimong masalawayon at tubangan sa Dios. Pinagi sa gugma siya nagpili ka na to aron kita mahimong mga inana, mga anak nga sinagop diha kang Kristo Jesus sumala sa kahimuot sa atong langitong Amahan. So mo na may soan na dili ni bago nga doktrina. Kabalo ka kita mga Baptist, doon naman kita mga ancestors, ancestors, mga kagikanan ba? Mga kagikanan. Sama na mo kaming mga atop. Asa bang gikan ng mga atop? Sa Bohol. Bilangyaw lang sa Kabisayan, bilangyaw ra po din sa Mindanao. By the way, good morning again. Kaila ni Brad Imon o Sister Aning Narte o sa Tibok Panimalay din sa Talibon, Bohol. Talibon man niya drining, no? Salamat sa Ginoo kay ni ay atong mga listeners, no? Mga masugid nga mga listeners nato din sa Bohol. O usab atong gipasalamatan ng Ginoo nga nakabalik ka po ta din sa DYKC Cebu, no? Sa pila ka bulan ganitang wala din of the earth din sa Kabisayan, no? To kay dunay pag-transfer sa tower, no? Gikan dito sa Mandawi hanto din sa Lapu-Lapu City. Pastor Roy, kasimple, sa inyo mga katikaran sa mission may tungkol sa umabot nga Thanksgiving, ipahibalo ko Pastor ha, para makapangandam pud mi, no? So sige, speaking about meaning atong mga katigulangan ba mga sisters, o kami mga atop sa Bohol gyud ni nagsukad mga bulanon gyud. Pero parents na mo ang nanay tatay may migrate may adtos Mindanao o dinhin na po ng tao. Pero mga bulanon ang kaliwat. Kita mga Baptist may sunod na tayo mga kaliwat. Kasi ito mga kaliwat, Pastor, pasawin mo ang kasaysayan, no? Sa una pang panahon may igsoon, wala pa ang gitawag Protestant Reformation. May natog Protestant Reformation, katubang gisugdan na ato ilagang kay mga protesters, no? Ni batok sa Romano Katoliko. Ang nagbalampuson gyud mga igsoon sa tanan nga mga Protestant
ministers ng Milcontras Romano Katoliko mao si Martin Luther. Nga diin gitukod po niya ang iyang simbahan Lutheran Church sa 1517. Pero before that, sa 1517, si Martin Luther na-open ang iyang mga mata sa pagtanaw nga ang tao mamatarong dili pinagig kana bang iyang paningkamot, malangit siya pinagi siyang paningkamot kung dili pinagi lang sa grasya sa Ginoo. Sola gracia, by grace alone or grace alone. Mao ginang salvation. Ano mission ako ni si Martin Luther? Kay sa wala pa mutunga si Martin Luther Mason, wala pa siya matao. Ang mga Anabaptists, eksistado na dito sa Germany. Niya mo ko yung libro dito, 2 volumes ni, History of the Baptist by John T. Christian, Volume 1 and Volume 2. Kanindot yung libro ha maigsoon. Unya, si Martin Luther, sila ni literal si John Calvin. Kato sila maisonso, pato sila mahimugso, mga tao sila. Eksistado na ang mga Anabaptist dito sa Germany, dito sa England, na narito ang mga particular Baptist, ang mga Waldensians, na sila. Dili kay bag-o naman ng Baptist pastor. Sa panahon naman ni John Smith, may soon si John Smith. Sa takadali sa istorya, si John Smith, ni kontra sa doktrina sa mga Anabaptist. O sa may doktrina sa mga Anabaptist. Ang ilang pagtulunan is, di atong gidawat karon, kini atong gipanudlo sa kahanginan. O sa may doktrina sa mga Anabaptist, nagtuo sila mag-isuon sa kitawag og particular redemption. Katuo sila. So, yes, katuo ang mga particular baptista ng particular redemption. Mabutang itawag sa particular redemption, rather, particular Baptist. Abang Anabaptist, sovereign gracer. Kaya pa mamataw si Luther ato. Wa pa gani siya magmalapuson sa pagprotesta sa mga Katoliko na naadaan ang mga Baptist. Karon ni ay just like for example ang mga patterns o saan sa itong mga kagikanan, no? Kini mga patterns yung pa din ni W.A. Jarrell sa may tungod sa mga patterns. He said, quote, "The appeal to the text in the 9th chapter of Romans employed by others in proof of the doctrine of unconditional election." Nasa libro ni Jarrell, Mason, W.A. Jarrell, Church Perpetuity, page 139. No? Katulad mga patterns kanya ito, nagkoto sila sa chapter 9 sa Roma, o ubang pa mga bersikulo, aron sa pagpamatuod nga, ang doktrinas pagpili, fully condition, naagyo sa Biblia. No? In proof of doctrine of unconditional election. So, ang mga pateris, ato mga kuwan, mga ancestors, mga kagikanan. Manang kita po doon, katuo ta. Another one, bago lang akong na-mention, maigsan ng mga Waldensians o Albigenses. Kato si Charles Haddon Spurgeon, usa sa mga bantugan ng mga preachers. No? Nagingon siya sa iyang libro, no? Na siya sa sermon outline ni Spurgeon no? Sa iyang sermon sa volume 2 page 69 nagkana yun si Charles Haddon Spurgeon, quote, that God saves from corruption. Akini magsong gikuha niya ni sa Waldensian Confession of Faith, Tanawro, dated 1128. Wala pa gani 1644 sa particular Baptist ang Confession of Faith. Kani sa Confession of Faith gibarugang pagtuon sa mga Waldenses 1120 AD o kadugaya na may soon. 1120 karon sa maron 2024
kini 1120 AD pa, gikot ni Spurgeon, nanganak na yun ni quote, that God saves from corruption and damnation those whom He has chosen from the foundation of the world, not for any disposition, faith, or holiness that He foresaw in them, but of His in Christ Jesus His Son, passing by all the rest according to the irreprehensible reason of His own free will and justice. Quote. Now, dito makita nga si Spurgeon, sayod siya nga ang mga ninimong articles of faith, 1120 na sa Waldensian Confession of Faith. Nga, kaya akong gibasa ron din, nga gibasa ni Spurgeon, kinutlo itong mga Confession of Faith, nagatudlo kini, nga ang Diyos, nagpili og katawhan, nga to sa mga tao nga unta maimpierno, apan gipili niya kini sukad pas pagkatukod sa kalibutan, chosen from the foundation of the world. Dili tungod sa nakita nga pagtuo o pagkabalaan, kundi sayang gugma di akang Kristo Jesus nga iyang anak. Samtang ipasagdan niya ang mga ang ubang katawan nga wa niya pilia, ang Diyos pamili nining iyang gihigugmang katawhan. Ngalin mo dangat ka na sa paghinusol o pagsalig diha kang Kristo Jesus ng maluluwas. Walang salamat Diyos Ginoo. Usa sa mayon ako nga gapasalamat pag-ayo Gud ng hilak siyang birthday ang nga parente si Durang Rang. Kumusta mo dia sa kang Durang Alaha dinhi sa US. Ang pingaping mo dia lang kang Raop Realin o bisan pagani sa kang Philip o sa mga kabataan. Musta sa kang Chingwa o kang Beth, no? Salamat sa iyong mga gifts sa lamiang coffee. Hatod karon ka-enjoy mi sa coffee ani Beth, no? O Chingwa. Kanyang tanan, kumusta mo apel sa mga kabataan. At ay oras mo igsoon at ay pala ni Ugma, kini nga pag-iskot o pagtuon at pulong sila. Kita-kita ta sa itong pagsimba karong adlaw. Again, nagala ko pagkamasay, the Bible tells us, Christ said, repent, believe the gospel. Hantod ugma sa samang takna o sa samang isosyon inyong higalas kahanginan. Andres Atob Jr. manamilit, maga-ingon ang Diyos, maga-panalangin, kanatong tanan. Daghang salamat. Sige, mga igsoon, at nasab nga ipadayon ang pagtuon, no? Hisgot nining Doctrinas Gracia sa pagtubag sa pangutan na bang dili ba kining doktrinahan, Doctrines of Grace, or rather, unconditional election mo'y bago na lamang nga pagtulunan. Tubag na to, mga igsoon, masahin ito, dili kini new doctrine. Gumikan kay sa eternidad, maigsoon, kini mao nga pagtulunan, laanan ni siya. Tungod kay mismo ang Dios nga author sa election, naghimo naman sa pagpamiling katawan before the foundation of the world. Ito mabasa na to. Ephesians chapter 1 verses 4 and 5. Now, another verse maigsoon magpamatuod nga ang Ginoo naghimo na sa pagpamili o gitulo na sa daang tugon. Gawas sa Psalm 65 Salmo 65:4 nga sa tingog ni David bulahan ang tao nga imong pagapilion. So na ay mga tao nga gipili sa Dios aron nga sinatis kaluwasan mo nang yun din nga bulahan ang tao nga imong pagapilion o paduulon mo nga kanimo nga bulahan mo na pastor mo nagipili ikaduha maigsoon human nga mapili pagabot sa panahon luwason magyus Ginoo wa magipinili higala sa Dios nga ngadtos kaluwasan nga dili niya luwason asa na ito mabasa na pastor nga basta gipili katos kaluwasan maluwas gina nera kining
Juan Kapitulo 6. Sige, good mo. Isang tanawan niyo ni Palihog, ha? Book of John, chapter 6. Si Ginoong Jesucristo mismo mo'y namulong aning mga pulungan ni, no? Ingon niya sa 30, suglanta ang 37. John 6:37. This is what the Lord Jesus Christ said. All that the Father giveth me shall come to me. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. Ang tanan. Ang tanan daw nga gihatag kaniya sa amahan, gaduol diha kaniya. All that the Father giveth me shall come to me. Muari ka nako. Tanan. Ug ang tanan nga muari ka nako, dili ko gayud iga sa likway. Actually, may isang kining maong verse, daghang kaing kamaturan na ito makita diri. Una, doon ay tanan nga dili tanan. Ano kayo nga doon ay tanan nga dili tanan, gumikan kay katulamang tanan nga gihatag samahan ang muduol kang Christ. Unya anong muduol pod, ikaduhang pangutana. Una, kisa maning gihatag samahan katong tanan. Ikaduha, nganong makaduol tungod na kay paduolon samahan. Tarawa ang 44. No man can come to me. Walay makaimpan ni Christ, ha? Walay makahimos pag-ari ka nako. Gawas lamang kung siya pagadanihon sa amahan nga mo'y nagpadala ka nako. Huwag magabanahon ko siya sa katapusang adlaw. Ito makita din magsuon nga ang Ginoo kung mamili man siya, iya yun ng banhawon, iya yun ng luwason. Tawa niyo ang 6:37 mo na, no? Tarawa ang 39. Pero balikan atong basaw sa 38. Iya pa ni Christ din. For I came down from heaven not to do mine own will. Ngabi nga, ang Ginoo ba? Ginoo sa Kristo ba? No? Bisan todo gitugyan na kaniya samahan ang tanang butang. Sumapa dito sa Matthew 28. Pero yun niya, dili gyud ang iyang kabuton mo matuman kung dili ang iya samahan. For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. Dili ang kabuton may matuman ko dili ang kabuton sa nagpadala niya. Unta maigsoon nga ang atong attitude, no? Sundog ta sa Ginoo ba nga Lord, ang imo kabuton may matuman. Saman ini bang atong na pahibalo di padugay nga si Sister Ivy kuha na sa Ginoo. Isod pa na kay maligon pagutog lawas pero bigla lang, no? Pero may soon mo na ang dapat prayer na to, Lord, not my will, your will be done. Ilatas pagka-sovereign, pagka-sovereign sa Ginoo, ay bang pagka-magbubuot, nga siya ba ay magbuot sa tanang butang. Mao niya, tanang tayo no ibi. Muna kung yun nga verse magsun ba nga, sa tanang nga gihatag sa amahan nga ito kang Christ, wag yung mawala. Way mo atog imperno ba? Kaya niya sa verse 39, John 6. And this is the Father's will, which has sent me. Mao kini ang kabuton sa amahan nga nagpadala kanako. At pastong Ginoo, ha? That of all which He hath given me, sa lagi mga katawan gihatag amahan nga to kang Christ, nga sa tanan nga katawan nga gitugyan gihatag nganhing kanako, dili gayud ako yung niya din, no? I should lose nothing. Excuse me. Dili ako kawatan bisag usa. So asa naman arong pagtulunan ba nga ang usa ka anak si Ginoo basta makasala maimpierno pa. Dili na magsilbian ng bersikulo ha magsuon. Kaya ang tanan nga gihatag samahan nga to kang Christ,
Dili gyud na malaglag kun dili usa na ingon sa atong Ginoo dinhi, kun dili makabaton kini sa to. But should raise it up. I should lose nothing. Apan pagabanaw ko siya sa tapos ang adlaw. So, ito makita din mag-iso, no? Ang kanabang pagka-eternally secured sa katawhan sa Ginoo. Pag-ingon din na nga, walay mawala bisan usa. So, kung ang Ginoo mo igsoon, ang man, nagpili, sabi siya, ato lang yung gini, ato lang yung panaghap lang eh. Kung ang Diyos nagpili og, kung ang ka ng exactly, sakto yun, tama yun, 10 million, kala lang, 10 million kakatauhan nga tos kaluwasan. Ang 10 million may isang, di yun na mawalan bisag usa. Kaya kung 10 million, kuwago sa di na 10 million, 9 million plus na lang na. So, kini isampo lang nga, wag yung mawala, bisag usa, sa tanang gihatag kanisamahan. Kisa maning matawhan na, mga taong gipili nga ito sa kalawasan. Mabito na bulahan gyud kayo, bulahan gyud ang usa ka tawo nga, kanang hiabdan sa grasya kaluoy sa Ginoo. Mali, dito pa sa na gipili na sa Dios aron makaangkon sa kaluwasan. Basta na lagi daghang pakiro, no? Kung si Brad Lolito Usol pa, sa to Brad Lit, wala pa yun na abli siguro ilang huna-huna. Tirood na kay, ang tao higala, itong taong kada ining text ni mo, Lita, Lolito Usol, din ni sa isom. Ubay-ubay na po ni text ni Brad Lito din eh. Ingon siya ngayon butang pastor itong mga aging mabuhan naminaw ko sa nagwali sa radyo gabi nga gihigog mo daw sa Diyos ang tanang tao, ang tao daw wala manakon itubag nilit, no? Niya pa katong ingon din ani ara ingon niya din, no? Pastor, ba ibutag, ang katawa ko sa ubang pastor ba kay ang itudlo daw kanang naisulat sa Bible. Unya, nagtudlo nga ang Diyos wala mamili sa kaluwasan. Nga wala man nagisulat sa Biblia. Mao nga magkatawa ko minaw kay ang pagpanudlo mosulod mo gawas, no? Ang sa to, ang iwali, ang itudlo, katurag yung nakasulat sa Bible. Tama man na, ang itudlo iwali kanang nakasulat sa Biblia. Pangutana, asa sa Bible nga wala mamili ang Ginoo o katawhan nga tos kaluwasan. Sa dito baglit, wala man na sa Bible. Anong mau may gituhan? Nagtuon hinon sa wala masulat. Imbis kayong tuhan mo ang nasulat, katuhin nung wala masulat mo ituhan. Mo ni. So, maigsoon, akong kana bang panginaot na kini atong ginadiskasan diri sa kahanginan. Mahimong mo tuhop kinisto nga huna-huna sa ato nga kasing-kasing. Tungod kay kamatuoran kini nga gitudlo sa Biblia. Na unsa kay ito, pastor? Ang Dios namili katawhan so matukod kalibutan gitudlo na sa daang tugon. Salmo 65 versikulo 4. Nya makatapag kog na pa pipila ka mga bersikulo. Tanaw niyo maigsoon daw sa Salmo 78. Psalm 78. Unya verse 70 and 71. Tanaw ningi ingon din ni David gasulatan ning Salmo 78 unya versikulo 70 po. Okay. Ingon din 78 then verse 70. Ingon pa rin verse 70. Taas din nga versikuluhan ng Salmo 78. He chose David. He chose David also his servant and took him from the sheepfolds. Gipili niya si David na iyang usab nga ulipon
ug mikuha kanya gikas pa ang turil. From following the use great with young, he brought him to feed Jacob his people and Israel his inheritance. So he fed them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hands. Sige, pamatuod rin nga kanabang punto maksyon nga si David usa ka magbalantay sa mga kayupan kaniya to, di ay gitimanan sa Diyos, gipili sa Ginoo aron nga mahimong mo'y magdala sa katawhan sa Israel sa iyang kapanahonan. So kato pagpili ito sa iyang pagkahari, sa iyang pagkahari ipili siya, pero habot siyang kaluwasan mo ni kadagang bersikulo itong gibasa, no? 65:4 si David may nagsulti na bulahan ang tao nga imong pagkapilion. Asay prueba pasol nga si David na save kanadi ay Salmo 23 nga din nahimo mong yun na ito na ganing balik-balikos pagbasa labi na gyud na mamatay. Okay ni, usan ni mga teksto mo siya. Di lamang di sa panahon nga na mamatay, kundi kanang naasa panahon sa mag-inusara. Nusara, or mo biyahe, mo lakaw. Ikaw pa rin ni David, versikulo 1, atong basang kadali, David said, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Si Jehovah ang Diyos mo, akong magbalantay. Walay makulang kanako. I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Magapahigda siya kanako ang Diyos daw. Diya sa malunhaw nga sibsibanan. Verse 3, He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yeah, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Makasulti ba si David ani kung siya mismo wakas natin kaluwasan din sa Ginoo? Napatoy ngayon ni David. Katong sa nakasala bitaw si David, kauban ni Bathsheba niya, ang bata na matay. Naikisulti si David ito ba? Kita gini mo iyang pagkalinuwas. Nya balik ang pataying lawas po sa usa ka tawo sa bata man to, yung anak mo to. Di na gid po na higala, no? What I mean, wa po ipatay nga mabalik. Ato rin kung na kadali mo ison. Second, ako sa itong gipotol tong Psalm 23, kining ikaduhang Samuel, Kapitulo 12. Ingon din verse ingon din verse 19. Verse 19. And when David saw that his servants whispered, David perceived that the child was dead. Therefore David said unto his servants, Is the child dead? And they said, He is dead. Ingon niya, namatay na ba ang bata? So, bulong sila. Ingon din sa verse 23. But now he is dead. Matay na ang anak ni David. Wherefore should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me. Sa ikaduhang Samuel na itong gibasa, 12, versikulo 23. Mo apas, hindi, no? Mo adto ako nga to kaniya. Meaning, sa bata, kung saan na mo taong bata. Apan, di na siya mubalik. He shall not return to me. Di siya balikan ako. So, ang punto rin magsun mo ni, na si David, no? Sure siya siyang salvation.
Kaya ang kamatayon sa mga anak sa Ginoo di man kapildihan ko dili kadaugan man. Maningon niyo sa ikaduhang Samuel 12:23. Muadto ako ngadto kaniya siyang bata. Apan siya dili kay mobalik na ni kanako. Gara, sige, wala tayo oras ato ni Prenugma. Kining issue ba, no? Kining mahitugod ni ining doctrine of election. Nga doon nagyoy katawhan ng Ginoo nga iyang gipili. Unya pagabot sa panahon, iyan ang i-born again. So, di bagong doktrina sa mas pagtuo sa uban, ang doctrine of grace, o particularly ang doctrine of election, unconditional election, ni usa ka bag-o nga pagdulang kundi karaan na ni. No? Sa mga bersikulo itong gibasa, Salmo 65:4, kung bago lang, ang Salmo 68 itong gibasa na, malandungan. Verse 17-71, niya pa, ugma, kining Salmo 135. Ato ni tagapagtagat. Higala kung pagkamasay ay misay, no? Repent of your sins, and then trust Christ as your Lord and personal Savior. Hantod ugma sa samang takna o sa mga istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atop Jr. manamilit, magaingon ang Diyos, magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo sa makausapa. Ato anasab na kamati o napaminawan ang mga pulong sa Ginoo nga gidala sa ato ang alagad nga si Pastor Andres Atop Jr. Salamat sa mga kamatuoran, mga kaigsunan nga di naghatag kanato og katinawan sa mga pagtulunan o mga doktrina nga gikabilin sa ato ang Ginoo diha sa iyang mga kaiglesiyahan. O salamat kayo sa Ginoo tungod kay kining maong mga kamatuoran, mga kaigsunan, lisod kayo ning padawat sa mga tao nga dili makadawat o makatuo, no, sa pagkamakagagahom sa Dios. No, gusto gyud sa tao nga doon na gyud siya ambag siyang kaluwasan. Di gid totally nga God's grace. Kay gusto gid sa tao na agid siya ikatampo, no? Kay siguro iyang paminaw murag luoy ra man pud kayo ang Ginoo, siya pinaghatag og kaluwasan, no? Nya di pa gyud nato tugbangan, no? Murag 50-50 ba. Mao na diha mga kaigsunan. Tugot sa Ginoo, God willing this coming Sunday, isa kong mga isgutan diya sa panahon sa panimbahon, sa divine service nga ako ang pagabisitahan ng iglesia this coming Sunday, God willing, mayong panahon sa ako ang tibok pamilya. Isgot ko about sa doktrina sa grasya with the topic of understanding God's grace. Anak ko ang posibleng mahimong topic. And doon ako itimang the doctrines of grace. Emphasizing and elaborating the doctrines of grace. No? That stands for total depravity, unconditional election, limited atonement, and irresistible grace or the effectual call of God and the perseverance of the saints. God willing, in just or before 1 hour umana na tugot sa Ginoo. So mao na mga kaigsunan, no? Salamat sa Ginoo sa ato ang laing higugna sa pagpaminaw nining atong programang the Sovereign Grace Hour evening edition, no, sa ato ang programa. Mga kaigsunan, ako ang itimbaya og i-shout out ang tanang naminaw, no? Nining ato ang programa karon. Salamat sa Ginoo. Og ako ang itimbaya, no? Again, ang naminaw bisan pa man diha sa wall sa tong Facebook og nakasulod mismo din sa tong live karon, no? Og salamat sa Ginoo nga
nisulod aron sa pagpaminaw sa mga kamatuoran. Okay? Dinhi ako unahon sa pagtimbaya si Brother Bernaldo Pisanya sa Bislig City, Surigao del Sur. Brother Bernaldo, good evening. Malipayong pagpaminaw uban sa imuhang tibuok pamilya. Nagasubaybay gyud natong programa. Si Sister Arlene Nasara, anak ni Pastor Huber Nasara. Sister Arlene, malipayong pagpaminaw nimo diha no abroad. I think nasa Japan o sa laing nasod no? Sa American country, Arana. Sister Arlene, good evening. O dinhi sa mong lapit ron, evening na. O mayong adlaw diya sa mo, adlaw manggali. Okay, dinhi kay Brother Christopher Tanduyan Kalipsan sa Sulop. Brother Christopher, good evening. Og matod pa sa imong binsahe. Mayong gabi, Pastor John, og sa tanang mga kaigsunan nga nagtan-aw og naminaw. Okay, praise the Lord. Salamat, Brother Christopher, sa imuhang mensaheng gipadangat ning taknaa. Og malipayong pagpaminaw ninyo diha, no? Balo ko nga daghan mong naminaw ning atuang programa matag gabi, no? Gibutangan tanig evening portion giperting daghan na sa wali ni Pastor og nindot kayo gyud paminaw, no? Sa ako ang gikaingon na nindot gyud siya. Di ta mapulaan, magbalik-balik sa pagpaminaw. Ano man na tungod sa mga kamatuoran nga walay halo nga mga sinuwitik nga mga pagtulunan, no? Or lipat-lipat ba nga mga klases pagtulunan. Dinhi kay Brother and Pastor Ariel Alfafara. Diha sa Dapita sa Kuan. Layong lugar ni sa siya diri sa may sorry ha, asa ganito. Asa ganito. Pastor Ariel, sa itong lugar ni Mahadri sa may Pampanga. Pampanga lagi. Okay. Good evening nimo Pastor Ariel Alfafara. Same time, salamat sa Pampanga, I mean. Yes. Mabalacat, Pampanga. Okay, thank you, Brother and Pastor Ariel Alfafara. Indot sab kay mohang gipaambit nga mga live divine worship. Praise the Lord kayo kay mga kabataan nahimo yung galamiton diha, no? Sa simbahan sa Ginoo. Nindot tudloan gyud ang mga bata samtang sila mga bata pa, no? Kay pagkadako nila di gyud sila mobiya sa mga pagtulunan nga ilahang nadawat nadungog kanatong mga ginikanan, no? O ginay pinakanindot kayo nga mabili na to sa to mga kabataan. Kaya ang kahibalo nining kalibutan na, no? Kinahanglan ma-upgrade man gyud ka, no? Kinahanglan sa masteral o uban pang mga pagtuon. Pero kining pulong sa Ginoo, no? Muuban gyud ni hangtod sa hangtod, no? Mao na nakanindot diha. Mabalacat, Pampanga. Okay, Pastor Ariel, good evening nimo diha. Og sa uban pang naminaw nga wa nako na tanaw, no? Kay nara sa wall ni sila nananaw. Og dinhi usab kay Brad Glenn Basas nga nagatanaw sab sa tong live. Good evening nimo diha, Brother Glenn Basas. Malipayong pagpaminaw uban sa imong tibuok pamilya. Salamat sa Ginoo nining maong mga pulong sa Dios nga gidumalahan ni Pastor Andres Atop Jr. Okay mga kaigsunan, hangtod sa sunod nga panahon og higayon, dungog-dungog na sabta nining ato ang pinakakinaham kay nga programa. No, saya makaingon ko mga kaigsunan ba. Nindot na di magsigig, di ko nindot di mo lakaw balay kay para matiman ako ang ato ang Sovereign Grace Hour na Facebook account, no. Kay atong ipangbutang dinhi ang mga kamatuoran. Maulang lagi kay isa ka bulan i-delete na pod sa Meta sa Facebook, no. Mo nang i-upload na po nato sila kay ato ibalhin na pod siya sa ato ang YouTube account, no. Sa YouTube account na ata Brad John Ruben, ginabutang po nato ni ato ang
mga wali ni pastor diha, no, kay para forever na gyud na diha. Unya lately wa pa ko ka upload, akong plano na usahon ra, no. Usahay lagi nitong kabisi niya. Di lali mag-download og mga inani, no. Di pa ning Facebook kay pag off nimo, wa na automatic karga na siya. Pero sige lang. Tagan na tas Ginoo nag-igong panahon, no. Kay mao jud na akong handom nga ma-upload jud tanan, no, kay aron lang ato ang ato ang mga sources nga ginapadala ni pastor sa iyang mga wali di pud mapuno, no. Kay kung mapuno, di na pud modawat og mga bag-ong wali aron mahinluan nato. Ana lang sa mga kaigsunan ha, akong mga pagpaybalo. Salamat kay sa Ginoo nga nausahan nato pagpaminaw ang pulong sa Ginoo. O hangtod sa sunod nga panahon gigayon, temporaryo tang magbulag-bulag mga kaigsunan, no? Ning kagabion, di ta malimot magpasalamat sa Ginoo sa mga kayo nga iyang gihatag nga kanato nining tibok adlaw, no? Kay nindot kayo ang mga kaluoy sa Ginoo, no? Mao man gyud itong bugtong saligan, wa man gilain. Sige mga kaigsunan, to God be the glory og mayong gabi sa matag usa kanato.